Hey, hey, hey! What's up? Boss, talagang tatalsik pag nireview. Naku po, Boy AC Garage, laman ka na naman ng timeline ng buong sambayanan. Sa mga hindi nakakaalam ay ang inyong napanood na alaipo-ipo na eksena sa loob ng kotse ay napanood ng milyong-milyong Pilipino all around the world. You see, ang pangalang Boy AC Garage ay minsan na nating nakoronahan dito mismo sa ating channel bilang Couple of the Year noong 2025 and boy oh boy, mukhang masusungkit na naman niya ang corona ngayong 2026. You see, if you are living under a rock na hindi siya kilala at wala sa inyong timeline, ay kilala siyang kilabot na dealer ng mga kotse. Kadalasan ay ang mga benta niyang kotse ay yung mga tipo ng kotse na bulok na they have seen a better days at borderline for junk shop na sila. Touch move din ang business model ng Kolokoy na ito, buddy, na pag inabot mo ang bayad at nataong may hidden issue ito na hindi niya dinedeclare sa inyong transaction ay bye-bye money ka na. Walang warranty, wala nang balikan. So kaalaman, ba't viral na naman itong Kolokoy na ito at binibigyan mo ng pansin? Well, simple lang, buddy. May napagbentahan na naman kasi itong si AC ng isang sasakyan, isang year 2000 model na Mitsubishi Adventure. Panoorin natin from the start kung saan ito lahat nagumpisa. Babayahin na sila. Maraming salamat po. Nice deal. Ay, nasa yung susi. So yun mga bossing ko, bali tepok na po itong ating Mitsubishi Adventure. Napakamura nila nakuha to. Parang bumili lang ng ewan ko ba? Bumili lang ng ano, sir. Parang bumili na ng ice cream ha. O sige na, umuwi na kayo ha. Mag-ingat, mag-ingat. Boss, everybody happy. Oh, yun sinasabi ko sa inyo, lahat tayo masaya, di ba? Everybody happy daw eh. Sa pangyayaring ito, AZ, ikaw lang ang naging masaya. Kita mo pa dito, buddy, ang saya nung mga taong bumili sa kanya ng kotse na ang inaakala nilang Mitsubishi Adventure ay magbibigay sa kanilang pamilya ng mga good bonding moments, mga good memories at adventure ng kanilang pamilya. Ay mandakin mong ito palang sasakyan na ito ay bangungot pala ang hatid nito sa kanilang pamilya. Mapapanood ninyo, buddy, maya-maya kung bakit. Nagkakaroon ng knowledge. Yeah, kapag ako natuturin, lalaki rin ulo ko. Kakalabanin din kita. So ayun, it's all fun and games. After nito, nakuha ni Kolokoy ang pera ni Manong na may kasamang abot tengang ngiti at paldong-paldo sa ginawa niyang panluloko. Kaya nga minsan boss, ako balanse lang. Minsan gumagawa ko ng mabuti, minsan masama para balanse. Ngayon, dito na magkakandaletse-letse ang lahat. Nang ilang araw lang ang lumipas ay muling bumalik ang bumili sa kanya ng kotse. Sa pagkakataong ito, buddy, ay may dala na silang mekaniko. Ang siste kasi ay gusto nilang ibalik ang kotse dahil may nadiscover silang hidden issue. Napanood niyo na siguro ang pamosong tornado circulation video ng benta niyang sasakyan, pero panoorin pa rin natin bilang refresher. Ano daw meron? Ay, si boss, ikaw po mekaniko, boss? Mekaniko po kayo saan? Ay. Nag-overheat po ba? Hindi nag-overheat ba? Boss, talagang tatalsik pag nireview. Hayop na bulwak yan eh, no? Tornado, tangay, patikulan. Sa unang segundo pa lang ng videong ito ay kitang-kita mo na ang pagiging arogante at agresibo nitong si AZ. Yung tipong, nasan yung customer? Labas ng mapagsabihan ko. Ano daw meron? Ay, si boss, ikaw po mekaniko, boss? Mekaniko po kayo saan? At ayun na nga, nang ipakita sa kanya yung nadiscover nilang hidden issue. Boss, talagang tatalsik pag nireview. Boss, nag-overheat po ba? Mekaniko po kayo saan? Ha? Saan po kayo mekaniko? Mga tourist bus pa nga ang hawak ko dati. Tourist bus, mga diesel po. Pati gasolina. Nag-overheat na po ba to? Hindi nga mag-overheat kasi hindi naman nagamit kahapon. Boss, kahit dali natin bagyo, tingnan natin kung mag-overheat, sama pa ako. Nagpa-pound na kaano. Hindi nga po, sama nga tayo, titingnan natin kung mag-overheat eh. Hindi nga nagamit Brad, kaya hindi mag-overheat. Kaya nga po, sama po tayo, bagyo tayo ngayon. Tara, kahit Bicol. Tamutong si Kolokoy nag-aaya ng Baguio at Bicol daw para matesting kung yung sasakyan ba ay mag-overheat o hindi.
Ika nga ng mga netizen ay kaya nagpapasama siyang mag-Baguio at Bicol ay para pag tumirik yung kotse ay may kasama siyang magtulak. And worry not buddy, heto nagkatotoo na ang kanyang pag-aaya. Yun nga lang buddy ay wala silang tulog papuntang Bicol at pagod na pagod papuntang Baguio katutulak at katatap up ng coolant dahil sa pag-overheat ng sasakyan. You see, kidding the circulation aside buddy ang pagbulwak o labis na bubble sa loob ng radiator ng sasakyan ay malinaw na indikasyon na may problema talaga ito sa cylinder head gasket kung saan may singaw na ito dahilan para bumulwak yung radiator pag nirevolusyon o tinatapakan mo ang gas ng sasakyan. Hindi ako mekaniko buddy kaya pakinggan natin ang videong ito. Napanood ko yung video ni Boy AC Garage tungkol dun sa adventure na binibinta niya, yung binili nung diary na bumili sa kanya, tapos yung pinapaya yung bibira ng mekaniko. Boss, talagang tatalsik ka pag nirib mo. So, parehas yung makina nito, adventure na di gasolina. Ito nga, mga kapulpog, wala ring thermostat ito. Ganito yung makina na wala pang tama yung cylinder head gasket. Yan o. Walang bulwak yan. Tapos kahit irib mo yan, yan o. Yan o. Kung makikita naman ninyo, imbis na pag nirevolusyon, imbis na bumuga, pahigop. Ayan o. Yung makina niya na pinakita dun sa vlog niya ni Boy AC Garage na pag nirevolusyon ay natalsik, may problema yung head gasket doon. Huwag sana nating ipapahiya yung kapwa natin mekaniko. Kasi sa tanda at sa edad ni tatay, yung karanasan noon, sobra na, grabe na yung karanasan noon. Kahit ako hindi ko pa kayang pantayin yung karunungan noon, yung kalaman noon. Kaya respeto, aminin kung ano ang mali. Saka huwag ipipilit yung mali. Heto pa ang isa. Boy AC Garage, ilang taon ka ng mekaniko? Ito, papakitaan kita ng walang bulwak. Kahit anong rev na gawin mo Adventure, gasoline, ayan parehas nung binenta mo kay Manong. O, si Manong mekaniko, ang ginawa, isang rev. Diba, ganyan. Yung sa'yo, bulwak ng bulwak, kada rev mo, bulwak. Parang utak mo, bumubulwak. Walang kabulwak-bulwak oh. Ayan di walang bulwak. Ilang taon ka ng mekaniko, Boy AC Garage? Okay, sige, ando na tayo. Binabalik na yung kotse kay AC. Mantakin mong itong si Boy AC Garage ngayon ay bilang dealer ng kotse ay imbes na mag-take accountability sa binenta niyang auto ay mantakin mong sinisi bigla yung dalang mekaniko nung bumili sa kanya ng kotse kung mekaniko nga ba talaga ito o nagdudunong-dunungan lang. Heto ang kanyang video ng pambabastos. Si Bossing kasi mekaniko to eh. Idol ko pala to. Umuuto ko ba? Boss, idol nga. Hindi, idol kita boss kasi yung sinabi mong may tama yung... Marami na ako na overhaul ng makina. Ay, Ilang years na po yung mekaniko boss? 1990 pa lang nagagawa na ako. Ano po ba pag may tama cylinder head boss? Kapag in-overhaul ko ang makina at ginirib ko ng gano'n yun lang okay. Hindi Boss, nagsisirculate naman po ng maayos eh. Nagsisirculate nga siya. Ibig sabihin, may pressure eh. May Boss, pressure. kahit magpunta tayo saan, kahit kanina tayo magtanong boss, okay yung unit boss. Kahit Okay nga yun. kahit i-post may natin. pressure. Boss, May kahit pressure yung makina, brad. boss, nagsisirculate nga ng maayos yung tubig eh. Iba ang circulate ng tubig na magandang circulate. Boss, nagsisirculate nga eh. Circulate kasi may pressure, brad. Boss, May pressure nga. Huwag mo na ako ay gano'n na kayo katagal boss na may mekaniko? Ulit-ulit ka naman. 1990 pa lang mekaniko lang ako. Ano po yung mga ginagawa niyo boss? Boss, Marami na nga akong ginawa. Huwag kayong magalit. Boss, kasi nagtatanong lang ako. Nagtatanong lang din naman ako. Galit. Yung sabihin pa ulit. Kalihan pa sinasabi. Kailangan ko lang din sabihin, magtanong sa'yo boss, kasi syempre, gusto ko malaman kung mekaniko ka talaga ng malupitons, di ba? O kung di ko malupit na mekaniko ka naman boss na masasabi mo, dali. Kasi magyabang. Hindi boss, gano'n na nga eh, mahirap na magyabang. Yun ang mahirap magyabang boss talaga. Boss, mahirap magyabang talaga nang walang alam. Ang atin dyan, subukan na lang sa trabaho. Oo boss. Magyabang. Hindi, gusto mo boss, pagawa ko sa'yo boss kung may tama. Sa'yo ko na rin papagawa. Hindi na.
Ha? Hindi, kung talaga may tama, boss, pagawa natin, tapos dalhin natin sa ibang mekaniko din para mahatulan kung ano talaga yung issue. Ha? Tara, boss, dalhin natin. Okay, Baguio tayo, Bicol. Kasama ko naman ako roon eh. Marami din akong ginagawa. Ayun nga, boss, ihatulan mo yung unit na yung overheat, boss, na may tama cylinder head. Wala naman. Boss, nagsisirculate nga po ng maayos. Sinabi ko hindi. Kanina pa lang pagdating ko roon eh. Ang laki ng Ano po ba gusto niyo mangyari? Ang laki ng sinaling kong tubig eh. Ano ba- Ibig sabihin, nagbabawas siya ng tubig. Nagbabawas. Boss, Anong boss? Anong boss? Sige nga, boss, gamitin mo ito. nagsisirculate nga ng maayos, boss. Kung maayos ang circulate, teka muna. boss, Kung maayos ang circulate niya, boss, hindi normal, ka magbabawas boss, ng tubig. lahat ng sasakyan dyan, magdadagdag ka ng tubig dyan at hindi ka lang basta gamit ng gamit, boss. Yung multicab ko nga eh, lumang-luma na eh. Oo, sige. Nakakarating ang tagal na eh, balikan. Pag binuksan mo, walang bawas ng tubig eh. Boss, kire-rev boss, hindi naman ganyan ang tamang pag-rev niyan. I-rev mo nga lang na. Natin ko mag-overheat eh. Boss, talagang tatalsik ka pag ni-rev mo. Pero matalino pa rin. May hirap yung mga boss, ulitin ko lang, may hirap yung mamaru. Umamin tayo pag wala tayong alam sa mga bagay-bagay. Alam mo naman na may hirap mabuhay ng nagmamagaling-magaling tayo. Kasi ang buhay dapat stay humble. Yan buddy ang mga mismong dahilan kung bakit tila bumubulwak na rin ang dugo ng mga netizen. Sa asal nitong si AC Garage, 1990s pa, veteranong mekaniko na ang kausap niya, baka nga hindi pa siya pinapanganak, puno na ng grasa ang kamay ni Manong, tapos ganun na lang kung ipahiya niya ito sa buong social media. Naalala ko tuloy itong litratong ito kung saan ang totoong magaling talaga o matalino sa isang bagay ay yung tahimik lang, tulad nung mekaniko na hindi na pinatulan pa. Itong si AC, samantalang ito namang si Kolokoy, puro salita. Ngayon, heto pa ang makadurog puso para sa akin tungkol sa buong pangyayaring ito. Mabalik tayo doon sa pamilyang bumili sa kanya ng sasakyan na ibinigay ang kanilang hard-earned money para sa bulok lang na adventure na kanyang ibinebenta. Panoorin natin kung paano niya pagsabihan at kausapin ang kanya mismong customer. Unang-una na-under may sasakyan, bakit gusto ibabalik nyo? Walang ganun, boss. Kahit magpabarang kayo, magpabulis kayo, walang ganun, boss. Alam niyo yan. Once na binayaran nyo yung unit at nagbayaran tayo, nagtawaran tayo, tinest drive at ni-road test niyan, automatically, done deal, boss. Siguro kung gusto mo ibalik sa'yo, boss, babawasan natin ang presyo na pagkakuha mo, tapos ibibenta ko na lang. Pero kung ibabayba ko, boss, malabo yun. Ang pinakatulong ko sa'yo, consignment, boss, na matutulungan kita, pero kung magkano mo nakuha, hindi mo na ganun yung presyo, syempre. Ako ang tatawad sa'yo kung magkano gusto kong ibenta yan dito sa garahe ko. Right, boss? Ano lang tayo, boss? Transparency. Alam niya yan bilang nakakatanda. Grabe buddy ano? Parang gusto na lang na lumubog nung mag-asawa sa pamamahiyang ginagawa ni AC. Binividyoan pa niya ito for the content. Parang baliktad na ang sitwasyon. Yung matanda na yung pinapagalitan sa videong ito at itong si AC naman ay nagmamatanda at kala mo kung sinong magsalita. Akala mo alam na niya lahat. Siguro kung gusto mo ibalik sa'yo, boss, babawasan natin ang presyo na pagkakuha mo, tapos ibibenta ko na lang. Pero kung ibabayba ko, boss, malabo yun. Ang pinakatulong ko sa'yo, consignment, boss, na matutulungan kita, pero kung magkano mo nakuha, hindi mo na ganun yung presyo, syempre. Ako ang tatawad sa'yo kung magkano gusto kong ibenta yan dito sa garahe ko. Right, boss? Ano lang tayo, boss? Transparency. Alam niya yan bilang nakakatanda. So sa mga katuwid, after all it was said and done, ay ayaw na talaga ni AZ na kunin ang sasakyan dahil done deal na nga. Touch move, ika niya sa mga luma niyang video, talagang matigas ang bungo nito. Parang yung una niyang issue noong 2025 kung saan sa tuwing may ibabalik sa kanyang kotse dahil sa hindi niya pag-declare nito ng hidden issue ay ayaw niya na rin na kunin ito. Panoorin natin. Hindi nga, bossing. Huwag ka magalit. Hindi ako nagagalit, bossing. Ganito lang talaga mag-sign. Alam mo na, automatic yun. Pag nabayaran mo na yung unit na yun, automatic yun. As is yan, as it goes. Non-refundable. Ano yan, bossing? Second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yung brand new. Sa inyo. Kasi nga, bossing, kahit modelo nagkakasira. Bossing, ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa lang, bossing, pag yan tinilig sa inyo, pananagutan nyo, hindi namin tinilig sa inyo na bilhin yan. Tama? Hindi para kasi yung pagbayad namin. Bossing, wala na ako doon. Basta tayo may kasulatan tayo. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo as is where is.
At kung sa tingin niyo buddy, tapos na tayo sa buong issue na ito ay boy oh boy, we are just getting started. Dahil bukod dito sa bulwak issue na ito ay meron pang isang bago, lagutok issue naman ang problema. You see, sa mga video ni AC ay paulit-ulit niyang sinasabi na magdala dapat kayo ng mekaniko sa tuwing pupunta o bibili kayo sa kanya ng kotse para ma-check yung unit. Ginawa ito ngayon ng isa sa mga buyer niya at nang sinabing may tama at dispalinghado ang sasakyan ay ito ang kanyang sinabi. Tulad nung nauna ay kini-question niya ulit ang kredibilidad ng tao sa pagiging mekaniko nito, kung mekaniko ba talaga siya o hindi. Shoutout naman pala yung mekaniko ni Madam. Boss, yung mekaniko ni Madam, baka may gusto ka lang batiin, boss. Or ano ba yung mga ginagawa mo? Ano ba yung mga ginagawa mong sasakyan? Ayan. Ano ba yung mga ginagawa nating mga sasakyan? Nahirapan ka talaga. Anong unit yun? Ha? Kasi kanina sabi ni boss, may tama daw yung mga enalete. Dalawa yan. Oo. Pwede mangyari. Tune up. Ayun, dapat pala sa kanya mo na pinatune na freak. Okay lang naman. Para makita natin talaga yung paano siya makabilis pagbaklas. Kahit naman kaninong mekaniko yan. Basta mekaniko. Mekaniko ka ng boss, yung mo talaga, yung expert mo. Expert ka. Technician ba? Sa engine. Halo-halo. Wirings, magaling ka rin sa wirings. Ay, hindi. Major lang tayo dyan. Mga major lang, katulad ng eto kanina, hatol mo kanina dito? Yung issue niya kanina. Wala pa. Narinig ko lang yung lagutok. Kaya sabi mo may tama yung makina, kanina. Dalawa lang yan. May Pero sabi mo kanina yun eh. Hindi. Yung sabi mo may tama. Either. Pwedeng Ayun, magkatama. Hindi pa tayo nag-uusap ng ayos. Ayun. Kasi yung lagutok talaga kanina malakas. Oo, Diba? oo. Kahit ikaw naririnig mo naman. Ayan, Lang yun. pero sabi mo hindi makakalayo, ganun hindi tatagal. Pag may tama ang makina, Oo. hindi talaga. Oo. Pero sabi mo may tama makina, so hindi tatagal. Hindi, sabi ko pwedeng magkatama. Ayun. Kasi kami lang Pero nag-uusap dalawa. may shop ka boss, may shop. May shop. Pero Saan? saan ko ng binakayan, kanluran. Ano shop yun? Vulcanizing shop, ano ba? Sama-sama kami, pati calibration. Vulcanizing shop, galon. Lahat Kasama na. kami. Lahat. Pagpasok mo nito, Mga tinitirado man yun, mga truck, ganon. truck, kotse, Ano mga kotse yun? lahat. Natirada ka rin ng Hyundai Elantra. Oh, Ano pa mga tinitirado? Grabe buddy yung utak yata ni AC yung kailangang i-PMS at may lagutok. Lakop na lakop ang galawan sabi magdala ng mekaniko tapos pag nagdala ka naman tapos hinindian yung kotse mo dahil may tama nga at nakita yung issue. Ang sasabihin ngayon ni AC, mekaniko ka ba talaga? So ano ang point ng pagdadala mo ng mekaniko kung sa huli ay siya pa rin ang tama tapos mali yung dadalhin mong mekaniko? Hay nako, ewan ko ba kung bakit may mga tao pa na bumibili sa taong ito. Beware na lang sa mga ganitong mga galawan at sana ay hindi kayo mabiktima ng mga ganitong tao sa online. At maraming salamat sa walang sawang suporta kahit na medyo wala na tayo sa wisyo. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.